Nagbabalik ang morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas. Mga ka-RSP, sa ating bansa, nananatiling isa ang heart disease sa leading cause of death. Pero ang mas nakakatakot, marami pa rin ang hindi nakakaalam ng early warning signs at minsan, huli na ang lahat bago pa makahingi ng tulong. Kaya ngayong araw, para sagutin yung mahalagang tanong tungkol dito, makakasama po natin ang isang eksperto sa larangan ng heart health. Magandang araw po, Doc Michael Kabalatungan at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Hello, magandang umaga po sa inyo, Sir Audrey at saka Professor Fifi, and to the televiewers at yung mga watchers natin online. Good morning po. Alright, Doc, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba talaga yung heart attack at paano ito nangyayari sa katawan ng tao? Ang heart attack is ito yung kondisyon sa puso, ito yung sakit kung saan nagbabara yung ating ugat sa puso. Yung ugat is, we call it coronary artery. Ito yung nagdadala ng blood nagsusupply ng blood para sa muscle ng heart para mag-function siya ng maayos. No? So kapag bumara siya, which is usually cholesterol po ang dahilan ng pagbabara niya, kapag napakasikip ng pagbara, yung daloy ng dugo medyo kumukonte, at saka kapag total yung bara, meaning total obstruction talaga, yun yung heart attack na nangyayari. Alright, Doc, ano po ang mga pangunahing sanhi nitong heart attack? Okay, so very common yung sinabi ko kanina, cholesterol talaga. No? So ito yung nagpapara, ito yung nagde-develop doon sa vessel ng ating mga arteries sa puso. So as we age talaga, medyo nagpapara talaga yun. That's a natural process. Pero bumibilis ang pagbara niya kapag kumakain tayo ng mantika, ng mga oily food, ng fatty food, and kapag yung lifestyle natin nakakalimutan natin yung healthy diet, tsaka yung exercise, at tsaka pinakamabilis din ang pagbara ng ugat natin kapag tayo ay naninigarilyo, umiinom, at tsaka kulang tayo ng pahinga. So those are very simple things pero very difficult to do. Mm-hmm. Well, may mga iba po kasing nararamdaman ng mga tao, no? Halimbawa, heartburn. Or minsan parang muscle pain lang sa dibdib. Ano pong kaibahan kapag ito po'y senyalis na papunta na sa heart attack? Yes, yun yung very common na medyo confusion, no? Kasi maraming cases ngayon na parang nag-heartburn daw sila. So heartburn is practically, it's a layman's term para sa hyperacidity na tinatawag natin. So usually kapag yun yung niraramdaman ng tao, kapag kumain siya o di kaya kapag uminom siya ng antacid, usually nawawala yun. Pero ang problema kapag hindi siya nawala, no? Especially kung ang pasyente natin ay maraming comorbidity like for example, meron siyang hypertension na uncontrolled, meron siyang diabetes, naninigarilyo siya, he is like above 40 at saka medyo strong family history ng cardiovascular disease, hindi na siya dapat isipin yung hyperacidity lang, no? So kapag ganun, kapag may duda na talaga, mas mainam na pumunta ng doktor nyo or di kaya pumunta ng pinakamalapit na hospital kapag hindi siya nawawala yung nararamdaman natin. Doc, ano-ano po ang early warning signs na dapat bantayan? Yes, early warning signs, katulad ng minsan, talagang siya, ang typical angina na sinasabi namin, yung parang sumisikip yung dibdib, sumasakit yung dibdib, tsaka minsan nag-radiate yan dito sa left side ng arm, minsan yung iba parang sinasakal, no? So yan yung mga typical signs of angina, tawag namin doon, or chest pain na leading to a heart attack, no? Yung mga atypical signs naman, ito yung mga senyales or simptoma na nararamdaman ng mga, especially ng mga diabetic nating mga pasyente, no? So minsan hindi siya typical na chest pain, minsan ang nararamdaman ng nila is parang hinihingal sila, yung parang konting galaw lang, medyo mahingal na sila, which normally hindi sila ganun. So, yan yung isang atypical na sign. Sometimes din yan yung pumapasok yung heartburn o yung epigastric or parang hyperacidity symptom lang. Kaya siya minsan
na nalilito yung pasyente or minsan they think about it as a benign problem kasi sabi acid eh. So kapag ganun, kapag yun yung mga atypical signs na dapat nating bantayan at saka kapag paulit-ulit siya na nararamdaman mo siya everyday, halos araw-araw na, magpatingin ka na talaga. Those are early signs of a heart attack. Okay, Doc, mas mababa ba yung tsansa ng heart attack sa mga taong meron ng maintenance medicine? Well, at some point, kapag may maintenance medicine, actually hindi lang maintenance medicine yung tinitingnan natin. Tinitingnan natin yung control. Like for example, even if you're taking maintenance medicine for hypertension or kaya for diabetes, pero hindi naman nakukontrol yung blood pressure mo, tsaka yung diabetes mo, yung risk mo the same pa din. Pero kapag controlled siya with maintenance medications, lifestyle change, dapat kasama yan hindi lang gamot So kailangan talaga lifestyle, yun yung first line talaga natin. And then followed by pharmacologic o yung gamot na ginagamit natin. So kapag all those things are combined and then we see the numbers are down, yung blood pressure tsaka yung blood sugar, for example, even your cholesterols are down, doon nasasabi natin your risk actually decreases talaga significantly po. Doc, ano ang isang mahalagang paalalang gusto niyong tandaan na ating mga ka-RSP tungkol po sa ating kalusugan, sa ating puso? Okay, yung reminder natin on how to take care of our heart, how to take care of our health, has been there for decades already. Alam na natin yun Yung pinakamahirap lang ang pag-implement nun, ang paggawa nun. Kasi medyo mahirap naman talaga siya kasi you really have to exert an effort to do it. So yung diet, yung lifestyle actually, these are lifestyle diseases ang pinag-uusapan natin. So we're talking about lifestyle, diet, we're talking about exercise, we're talking about adequate rest. And then if you have medicines, if you have maintenance medicines, dapat you have to take them regularly. So those are simple reminders, pero sometimes very challenging to do. So if you want to live longer, if you want to prevent diseases in the future, talagang we need to make an effort. Parang investment din yan If you're investing in a certain business, ang katawan natin, our body also has a properly thing and live long and healthier lives din. Doc, we heard na may event po ang PHA, Philippine Hospital Association, I think, bukas, February 21. Invite po natin ating mga ka-RSP. Yes, kaya kami nandito because we are, I'm from Bacolod City. So every year we are celebrating Heart Month. It's an advocacy of our society, the Philippine Heart Association. It's a nationwide activity. Every region po, we are celebrating this one for us to be able to spread out the news na it's important for us to naalagaan natin ang ating mga puso. No? So for this year, Bacolod City is chosen to host this national event. So the major event will be tomorrow, February 21, Saturday, dito sa Bacolod City College Activity Center sa Bacolod. So all of our officers from Manila will be coming over. We have invited people from barangay level, so community level talaga tayo. It's going to be like we are going to train them on how to do proper CPR, basic life support. Tsaka we're going to teach them on how to take care of our heart. At the same time, we are inviting actually yung mga front lines natin sa barangay para at least when they know it, they have the responsibility to spread it sa constituents nila sa community. So that will be happening tomorrow po. Okay, good luck po sa event at hopefully mas marami pang mga kababayan natin na magiging aware sa pag-aalaga ng health ng ating puso. Salamat po sa inyong oras at sa pagbabahagi sa amin ng kaalaman para sa kalusugan ng ating puso. Doc Michael Cabalatungan. Thank you, Doc. Thank you.